So, connecting the dots in 2024, nagaling siya na Deputy Speaker sa bicameral. Pag-upo niya ng January of 2024, napag-usapan nila na yung rider provision na yan. Kaya sumulat siya kaagad kay former President Anmel Ledesma at in tranches yan na binigay. So kung executive secretary mo ang finance director na siya na lang natitira at siya nag-orchestrate at pinaglalaban niya na yung pag-transfer na yan, okay. Alam naman niya madidefine ng PhilHealth. Tapos zero ang budget ng PhilHealth this year. At siya rin, nandun din siya. So malamang, susuportahan niya yung MAIP na yan. Kasi ang pag-iisip ni Secretary Recto bilang politiko. Kasi as DOF Secretary, dapat fiscal discipline ang kanyang pinaiiral at the expense of health. So malamang, pag pumunta sa bicameral yan at pumunta sa table ng Pangulo, sino ang natira na lang sa economic managers? Di ba si Executive Secretary Recto? Ang lakas ng kanyang influensya over the President. So mapipirmahan itong MAIP na to. At yan ang katapusan ng universal healthcare sa Pilipinas. Okay. Actually, hindi lang po yun. What we're seeing in the 2026 budget is a bigger amount of so-called pork. No?